Sa kabila ng dumaraming kaso ng pang-aabuso sa kababaihan, marami pa rin ang mga kaso na hindi naiulat dahil maliban sa sila ay natatakot, hindi pamilyar ang ilan sa kanilang mga karapatan. Kaya ngayong araw, pagtuunan natin ang pansin ang awareness ng kababaihan sa mga batas na pumoprotekta sa kanila. Makinig at matuto sa another gender-related talk dito sa G-Terms. At makasama natin ang host ng Abogado ng Bayan at Senior and Managing Partner din ng isang law firm. Kilala sa pagbibigay ng libreng legal na payo online. Joining us is Attorney Hayes Meking. Good morning, Attorney Hayes, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back, Attorney Hayes. Good morning, Attorney. Good morning, Prof. Pipi. Naku, sana maging attorney. Good morning din sa lahat ng ating nanonood ngayong umaga. Maraming salamat muli, Attorney. Good morning. Oo. Thank you, Prof. I remember also last time, Attorney Hayes, nandito tayo sa G-Terms din. Yeah. Oo. Attorney Hayes, pag-usapan na natin to. Madalas kasi physical abuse ang nai-report. Pero totoo po ba na kahit walang physical injuries, ay pwede pa rin mag-file ng abuse case ang isang babae? Okay, so para sa ating mga kababayan, para maintindihan ninyo, hindi kailangan na merong physical abuse para bago mag-file ng kaso sa korte. At ito'y nakapaloob sa ating batas na tinatawag na Anti-Violence Against Women and Children, or we call it Republic Act 9262. Ito kasing Republic Act 9262, Prof, no, at sa ating mga kababayang nanonood ngayon, ito'y nag-cover ng hindi lang physical abuse, yung nabugbog ka or sinaktan ka, kundi pati na rin psychological abuse, Okay. verbal abuse, Ayun. yeah, and including also emotional abuse. Okay, at yung mga hindi nagsusuporta, kasama ito sa tinatawag nating economic abuse. Okay. And also, yung tinatawag na sexual abuse, yung Okay. sapilitan, or medyo may pagka-rape na rin. Okay. Okay. Attorney, kung isang babae ay VAUSI victim pero may trabaho siya, may mga kailangan sikasuhin sa opisina, may karapatan po ba siya sa paid leave at paano po ito ma-apply sa workplace? Okay, ito bago po ito, no, may VAUSI leave na po tayong tinatawag. Okay. Ang VAUSI leave kasi is 10 days. Pero doon sa 10 days na yon, kailangan ma-prove mo na meron kang kasong VAUSI. For example, you have to provide your barangay complaint, meron ka ring nakalagay doon yung mga kaso mo sa korte pending ito. So, ipoprovide mo lang ito na pending sa prosecutor, pending sa court, o kaya nag-file ka ng VAUSI case sa barangay. At meron pa tayong protection order, no? So pwede yung 10 days, ito kasi ang paid. Okay. Pero yung unpaid, pwede mo pa extend unpaid. Pero kasi ongoing, kasi kunyari, permanent protection order, temporary protection order, that's a bit longer na kasi, Opo. Prof. So yun, medyo matahaba-haba. Okay. Attorney Hayes, kapag naharas ang kababaihan sa social media, ano po ang legal steps na pwede nilang gawin para protektahan ang sarili nila? Okay, para naman sa mga na-harass online, actually this is no longer covered by VAUSI, no? But this is covered under cybercrime. So this is Republic Act 10175, cyber libel. Cybercrime Prevention Act of 2012. Yes, Oo. Cybercrime Prevention Act. Ito kasi kapag ikaw ay napahiya online, sa social media, even sa group chat, this is Okay. also covered. Basta madami kayo doon, more than 2. And then ito ay gagawin mo, screenshot mo muna lahat yon, tapos kukuha ka ng testigo na nakabasa doon, kasama ba kaya sa group chat o kaya nabasa Opo. niyo online, especially if it is posted. And then you're going to screenshot, prepare it as your evidence, tapos ipa-file mo ito sa Fiscal's Office with your narration of the facts, no? Na nandoon, anong unang nangyari, anong kasunod, at bakit ito nangyari, tapos i-lay down mo na lahat ng ebidensya mo. Ayun. Attorney Hayes, gaano po kahaba ang paid maternity leave na available ngayon at sino pong covered or qualified sa benefit na ito? Okay, dati nasa 60 days lang ang normal delivery, tapos I think more than 70 days naman pag cesarean. Okay. Pero in-expand itong maternity leave natin na batas, ginawa na siyang 105. Okay. Etong 105, kapag solo parent ka pa, may additional pa to, Prof, no? Magiging, may additional 15, so total ng 120. So this is a paid ito, no? Pero ano bang qualification? Dapat at least nakapag-work ka, nakapag-contribute ka ng 6 Company. months. 6 Okay. months, okay. 6 months or more. And then, meron din tayong tinatawag na yung solo parent leave, additional leave yun na 15 days. Pero sa miscarriage, remember, pag nakunan, meron kang 60 days na leave. Okay. At saka... Paid ito.
Paid ito. Okay. Pero hindi naman magsabay Working days, Work- calendar days. um, Calendar days. calendar to. days. Okay. Pero hindi ito pwedeng magsabay si miscarriage siya kasi si maternity kasi hindi ka naman pwedeng nanganak kasi nakunan ka di ba? Okay. So that is the I think meron pang tinatawag na so we have maternity leave and then additional 15 days, For solo, miscarriage 60, miscarriage. and yung vowsy leave na bago ito, no? Kapag ikaw ay, yung na-explain natin kanina, Okay. Prof, no? 10 days ito, 10 days. For Okay, vowsy leave. for Tapos vowsy. pag pwede i-extend, Extend, wala unpaid nang na bayad. yun. Yeah, okay. So these are the other kinds of paid leave na pwedeng mag-entitled ang kababaihan, lalo kung mag-undergo sila, halimbawa ng surgery, attorney. Surgery gynecological leave, which Meron is din. 60 days. 60 days din. Paid din Paid yun, Attorney ito, Hayes. oo. Okay. Attorney Hayes, paano po kung hiwalay ng mag-asawa pero hindi pa annulled? So pwede bang ibalik ng babae ang maiden name niya? Is there, how's the process for that? Okay, unang-una, walang batas na nagsasabi na ang babae pag nag-asawa, kailangan niyang magpalit na ng apelyido sa lalaki. Tradisyon lang talaga natin sa Pilipinas na, okay, sige, nag-asawa na tayo, so palit na ako ng apelyido just to tell everyone na I'm your wife, parang ganon, no? Pero wala po sa batas na kailangan or mandatory na kailangan talagang palitan. Now, if gusto kong magpalit, kunyari may asawa na ako tapos gusto kong magpalit, pwede ko bang ibalik sa original ko? Kahit hindi kami hiwalay, kasi nga wala naman nagsabi, kahit married ako, I can still retain my single na middle name. Middle name. Yung pinaka- maiden name. Oo. Okay, I can still retain my maiden name kahit may asawa na ako. Ngayon, kung nag-asawa na ako kasi pinalitan ko na sa asawa ko, ibabalik ko, well, I still have the option. Medyo maano lang to, matrabaho because your previous IDs were already changed to your married name, tas ibabalik mo na naman sa maiden. So medyo matrabaho lang. There will be execution of affidavits, mga ganon. No? Tapos isa-isa mong papalitan sa mga isa-isa pinag-usya mong mo ng ID. papalitan. Okay, Oo. pero pwede. Pero pwede, walang naghihinder nito, walang pwedeng magsabi na hindi mo pwedeng ibalik yung apelyido mo ng pagkadalaga mo. Kasi wala namang batas na mandatory na kapag nag-asawa ka na, ay kailangan talagang sundin mo yung sa asawa mo. Tradisyon lang natin. Ayun. Attorney Hayes, may karagdagang batas po ba na po protekta sa ating mga kababaihan? Actually, itong sa batas natin, medyo mas comprehensive ito sa RA 9262, no? Yung vowsy. Kasi nandun na lahat, psychological abuse, we have economic abuse, hindi nagsusuporta, the verbal abuse, emotional abuse, sexual abuse, and physical abuse. Kung tutuusin, very comprehensive na ang vowsy. At covered lahat ng kababaihan, kahit anong age, at kahit ano po ang status, kahit mistress, kahit may asawa, or magka-live-in lang, or basta may magkarelasyon sila. But this is only covered against, ipa-file ito against sa lalaki. Lalaki dapat. Pero hindi pwedeng magkarelasyon ng porong babae. Okay. Attorney, may mga libre po bang consultation na paraan para makalapit ang kababaihan sa abogado kung nakaranas sila ng paglabag sa kanilang mga karapatan? Okay. So, unang-una naman talaga, basic talaga sa atin, pumunta sa barangay. Okay. Yun talaga ang una, magpa-blotter sa barangay. Libre yon. Pwede ka rin pumunta sa women's desk, sa police stations. Okay. Wala ding problema yon. Libre din yan. You can also go to PAO or the Public Attorney's Office. That's also libre. You can also go to IBP or the Integrated Bar of the Philippines. Walang problema yon. So, okay lang yon. Okay. Makahingi ng tulong at makapagbigay sa kanila ng legal advice. Attorney, your social media accounts, I understand you're also giving free advices, legal advice. Yeah. So, free legal advice, pwede nyo akong masundan sa TikTok at sa Facebook. So, lagi po tayong nagla-live doon sa any of these. Basta wala pong court hearing kasi medyo very active po ang ating mga kaso sa korte ngayon. Okay. And I'm handling all the criminal cases of the law firm. So, medyo bugbugan. Mabigat si Attorney Hayes, grabe, oo. Pero kayang-kaya talaga nakapagbigay. What's the Facebook page or TikTok account? Abogado ng Bayan pa rin, Prof. Abogado ng Bayan. And your show? And my show, I will be changing. I'm block timer here in PTV4, but I don't know if when are we going to start our season 2. Abangan na lang po ng ating mga kababayan. On that note, maraming salamat po at Attorney Hayes Meking. Thank you sa so lahat much, ng mga legal Prof. advice para sa kababaihan nila pa rin with Women's Month. Thank you. Thank and you, happy Prof. Women's Month po. Thank you, Thank you, Prof. Attorney Hayes. At para sa ating mga ka-RSP, abangan ang iba pang gender-related laws, terminologies, and topics sa pag-uusapan natin dito pa rin sa G-Terms.